Hello mga kabatang Quiapo, ito na po yung recap ng August 18. Pumasok na sa pinto si Nita at tinanong si Edwin na kamusta na ang tatay mo. Ayan, ayos na, nakatulog na. Okay din yung Albert goods yun sa akin. Good ang nanay niya, ha? Ano? Pasado? Bakit? Anong napag-usapan niyo? Wala. Kayo ni Mokang, anong pinag-usapan niyo sa labas? Magpapakasal si Mokang kay Albert. Sabi ko na nga ba panalo yun na. Ha? Hindi ka nagulat? Mukhang natutuwa ka pa. Bagong kakilala yun lang yung Mokang. Malay natin kung anong klaseng tao yun. Matulungin yung tao na tsaka mayaman. Sobrang yaman. Tektado na ang kinabukasan ng anak mo. Pati tayo damay dyan. Yayaman na tayo. Alam mo ba nun? Doña Nita? Sa tambayan naman ng Batang Tondo, pumunta na si Edwin. Siya na isang Batang Tondo. O balita, Edwin. Oo nga pala, may isa akong magandang balita sa inyo. Si Tanggol na kulong. Hinuli ng sarili niyang ama. Magandang balita yan, Edwin. Naril siya ng tatay niyang pulis kaya siya nahuli. Buti naman at nadali na yan si Tanggol. Wala nang kontrabida sa pagyaman natin. Oo nga pala, nasan si Teban? Samantalang si Teban pupunta sa tambayan nila, Kidlat. Oh, Teban, anong ginagawa mo dito? Ano pa, di susunduin na kayo. Pinababalik yata tayo nito, Kidlat Sumagot si Kidlat, para saan pa? Wala namang kaming silbi sa tropa nyo. Anong grupo nyo? Grupo natin. Ayos lang naman na nag-aaway at nagtatampuhan ng isang samahan. Natural lang naman yun. Pero ang importante sa atin, hindi tayo nag-iiwanan. Aminin na natin, kailangan natin ng isa't isa. Sumagot si Kidlat. Simula nang dumating yan sa grupo natin, Teban, nagkandaleche-leche na tayo. Babalik dun. Lalo na, hanggat hindi natigil yan sa pagpapapanggap na leader natin sa grupo natin. Sumagot si Teban. Ano ang plano nyo? Paano kayo kikita? Paano kayo kakain? Sumagot ang isang grupo. May mga diskarte kami, Teban. Taga-Tondo pa rin kami. Si Kidlat, titira pa rin kami, gaya ng dati. Sumagot si Teban. Ano, babalik kayo sa piso-piso? Hindi kayo mabubusog dun. Sumagot si Kidlat. Wala kaming problema, Teban, kung kikita kami ng piso-piso. Kaysa naman lumuhod kami sa Edwin na yan. Sinabing, Kidlat, matagal na tayong magkakasama. Alam natin na mayabang ka. May pagyayabang ka naman. Pero huwag mo yung pairalin kapag samahan natin ang pinag-uusapan. Pag-isipan yung sinabi ko. Pag-isipan yung mabuti. At papunta na si Teban sa grupo nila Edwin. At sinalubong siya ni Edwin. Teban, saglit. Saan ka nagpunta? Kalakidlat. Kinausap ko, bakit? Kinakausap mo pa ang traidor na yan. Kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi mo maintindihan dahil bago ka lang dito. Lalim ng pinagsamahan namin nila Kidlat, pati ng grupo na to. Sa pagkakaalam ko, wala kaming problemang hindi naaayos. Ang gusto ko lang naman, maayos na agad ang lahat. Isa pa, kailangan natin sila. Ang nipis na ng grupo natin ngayon, no? Paano tayo kikilos niyan? Got si Erwin. Wala namang problema kung magdadagdag tayo ng tao. Ang sa akin lang, sabihan mo yung Kidlat na yan. Ayusin niya yung problema niya. Kanya ang tiwala ko at ang tiwala mo, Teban. Siya makakabalik sa grupo hanggat hindi siya susunod sa bagong patakaran natin. Sagot si Teban, sige, gagawan ko ng paraan. Sa ngayon, magnegosyo muna tayo. May mga ibebenta pa ba tayo dyan? Konti na lang. Kailangan kong kumuha uli. Total, napag-usapan naman yung tiwala na yan. Baka naman pwede kaming isama mo sa katransaksyon mo. Para makilala namin yung supplier mo. Sige, papakilala ko kayo. Ganda nga yun, sasama tayo sa supplier ni Edwin. Nagkita na si Baldo at si Erwin. At pinakilala na ni Erwin si Baldo sa kanila. Mga tol, yan ang supplier natin. Sagot ni Baldo, ayos. Big time na kayo Sumagot si Erwin. Siyempre, dala mo ba? Sagot si Baldo, swerte kayo, ako lang meron nito. Kahulihan kasi, kaya kami na lang supplier dito. Baldo, sino yung mga lumalabas na yun? Sumagot si Baldo, yan. Kasosyo ng amo ko yan, mga Chinese mafia. Balita ko, high-end ang binibenta niyan. High-end? Anong high-end?
Sumagot si Balto. Cocaine. Sumagot si Erwin. Di ba pang mayaman yun? Magkano ba yan? Sumagot si Balto. Mahal. Kung kakayanin mo. Kaya nyo ba?